Ito at medyo busy nung mga nakaraan. Ganun talaga pagka marami kang pinupuntahan eh. Busy ka sa work, busy ka sa life, busy ka sa mga tals. Yung mga maraming invitation, hindi na nga masyado sa social media kasi talaga pag uwi mo daling araw pagod ka na eh. Ganun talaga pagka ang buhay mo yung lagi yun yung sinasabi ko, iba talaga yung may nagpapasaya sa'yo kasi para di ka nagkakasakit pagka yung mindset mo is yung bang pang relax. Siyempre iba talaga yung pag ang sex life mo talaga boring, bukod sa sakitin ka, mainit yan ang ulo mo, ang problema dumarating. Importante siya, kahit anong dami ng pera mo, pag ang boring naman ng sex life mo, wala din talaga o mas lalo pa yung ang boring na nga ang sex life mo, wala ka pang pera, yun ang mahirap. Pero anyway, ang topic ko naman ito ay talaga yung sasabihin natin maging high value ka, yung sasabihin bakit kaya ayaw na ako ng babae, ba't di ako makadami, bakit may pera ako, gwapo naman ako, hindi ako magustuhan ng tisay, kasi ganito kasi yan. Para maging high value ka, kinakailangan siyempre una may pera ka din. Paano ka high value kung wala kang pera? Ibig sabihin yung tama lang, yung you can provide stability, security. Sabihin nyo, astig ka rin. Huwag yung puro iwas away. Protector ka Pakita mo sa kanya, warrior ako. Pwede mo akong sandalan na hindi ka pwedeng bastos-bastusin. Ikaw lang pwedeng mambastos sa akin pagdating ng gabi. O yung iba, tiklop, yung mga ganon, yung mga high value. Pero ang importante talaga, higit sa lahat talaga, pagdating talaga sa bed, ipakita mo talaga sa kanya na may experience ka. Kaya maganda talaga marami ka experience. Naranasan mong ma-reject, gano'n. Wag yung mga sampay tulog, wag yung 2 second, iba. Maraming gano'n Yung marami na akong experience sa babae. Pero pagdating naman sa bed, di masabihin sa ino ba ang hina mo. Kasi yung foreplay, parang appetizer. 30 to 40 minutes, lang yan. Appetizer nga, pampainit, sasabihin ng ibang mga babae, ay kung tagal naman kasi ang nakuha mong lalaki, di alam ang gagawin, di mo alam ang gamitin, di mo alam gamitin ang daliri mo, di mo alam ang G-spot, basta't ang alam lang naman sampahilik tulog. Iba talaga yung yung kasi nanonood ka nga, tapos yung nagagaya mo naman, mali iba yung practice ka, tapos yung in the long run, ma-realize, ito pala ang gusto ng babae. Yung di ka nagmamadali. Tapos yung yung kailangan talaga makuha mo yung trust niya. Paano mo makuha yung trust ng isang babae na mag-open na? Ano ba siya? Erotic o kinky? Yung erotic, gusto niya yung balahibo ng manok. Yung kinky, buong manok. So, ibig sabihin, yung mindset niya, i-relax mo. Kasi isipin niya, baka pintasan mo siya, pagtawanan niya mo, excess baggage niya. Saka yung pag nakapatong ka, medyo magsalita ka naman, huwag kang tahimik. Yung mga dirty talk, tinitingnan mo siya habang ibinubulong mo sa tainga niya. Tapos maingat ka sa mga salita din na depende. Maaaring yung iba na open, pero namang iba gusto talaga binabastos-bastos mo Depende Depende sa babae, meron diyan mahiyaan, pero pagdating sa kama, napaka wild naman. So, depende sa kultura at sa pagpapalaki. Kaya kung ang importante maibigay mo yung big O. Ano ba yung big O? Yung orgasm. Dapat alam mo yung mga G-spot, gano'n. Pagka yung high value ka. Kasi, para lalo kanyang respeto, ipakita mo sa kanya na may boundaries ka din na okay lang. Pagka ayaw yan na sa'yo, alis ka. Di ka magpipilit. Iba yung yung parang pagkasama ka niya, alam niya na pwede kang umalis anytime pagka binastos ka niya. Pero hindi naman yung masyado kang yung parang irespeto mo ako. Hindi sinasabi yun. Basta bakit naman sa kanya? Okay, sige. Ito, open ka. Pero pag binastos ka niya, yung halimbawa kasama ka niya tapos nagkikipag-date siya sa iba, ayaw mo nang awayin. Bahala sa buhay niya. Pero isa lang maalala